Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Na-experience mo na ba yung pakiramdam na binuhusan ka ng malamig na tubig sa gitna ng gabi? Yung tipong akala mo solid yung tiwala, buo yung samahan, tapos bigla na lang, boom! Niloko ka, sinaktan ka, o tinalikuran ka ng taong hindi mo inexpect. Masakit, di ba? Para kang tinaga sa likod ng taong niyakap mo sa harap. At minsan, lalo na kapag nasa edad ka na ng pagiging seryoso sa buhay, mga nasa kalagitnaan ng 30s, 40s o lampas pa, iba yung tama ng betrayal. Hindi lang siya sakit, kundi parang dagok sa buong pagkatao mo. Pero eto ang totoo. Oo, na-betray ka. Pero hindi ka mababasag. Hindi ka matatalo. Ang pagtataksil, oo, masakit siya. Pero tandaan mo, hindi siya death sentence ng pagkatao mo. Hindi siya katapusan ng halaga mo. At lalong hindi siya makakapagdikta kung paano tatakbo ang buhay mo mula ngayon. Alam mo, may kasabihan si Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang ibig sabihin nun, yung ginawa nila, hindi mo kontrolado. Pero yung magiging tugon mo, kung paano ka babangon, kung paano ka titindig muli, yun ang hawak mo. At dun magsisimula yung tunay na lakas. Ngayon, bakit mahalaga ito sa'yo? Lalo na kung nasa edad ka na ng mas maraming responsibilidad. Pamilya, trabaho, pangarap. Kasi sa stage ng buhay natin ngayon, hindi na lang basta drama ang betrayal. Madalas, domino effect siya. Kapag niloko ka ng business partner, pwedeng finances mo ang tama. Kapag iniwan ka ng mahal mo, pwedeng pamilya ang maapektuhan. Kapag siniraan ka ng kaibigan, pwedeng reputasyon mo ang madamay. Kaya mas mabigat ang bigat. Pero kasama rin nun, mas malalim ang chance para ipakita na hindi basta-basta kayang gibain ang isang taong pinanday na ng panahon at karanasan. Isipin mo ang katahimikan bilang sandata. Oo, katahimikan. Kasi ang natural na reaksyon kapag may nagbetray sa'yo, gusto mong sumigaw, magpaliwanag, magpaghiganti, maglabas ng sama ng loob. Normal yan, hindi kita masisisi. Pero ang hindi alam ng marami, minsan yung pinakatahimik mong reaksyon, yun ang pinakamaingay na sagot. Yung hindi mo na kailangan pang magsalita. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag ang sarili mo. Kasi sa katahimikan, may disiplina. May dignidad. At dun naguugat yung respeto. Hindi dahil humingi ka, kundi dahil ipinakita mong hindi ka madadala sa laro nila. Parang ganito yan. Isipin mo yung apoy na gustong lumaki. Anong kailangan para lumaki siya? Hangin. Ngayon kung wala kang ibibigay na hangin, ano mangyayari? Mamamatay siya. Ganon din sa mga taong nanakit sa'yo. Umaasa sila sa reaksyon mo, galit, luha, paghabol. Pero kapag katahimikan ang binigay mo, nawawalan sila ng hangin. At dyan nagsisimula ang pagkabaon nila sa sariling ginawa nila. Alam mo, may takot ang tao sa kawalan. Yung tipong wala silang marinig, wala silang makita, wala silang makuha mula sa'yo. Yan ang void na nakakatakot. Kasi doon nila nare-realize, grabe, wala na akong hawak. Hindi na siya naaapektuhan ng ginagawa ko. At yan, kaibigan, ang pinakamakapangyarihang pwede mong gawin. Hindi mo na kailangan ng salita. Hindi mo na kailangan ng ganti. Yung presence mo mismo, o mas tama, yung absence mo, yun ang magpapayanig sa kanila. At higit sa lahat, ang katahimikan ay hindi lang para sa kanila. Para rin ito sa'yo. Kasi sa gitna ng ingay ng betrayal, kailangan mo ng space para maghilom. Hindi ka pwedeng magpagaling kung lagi kang nasa gera. Hindi ka makakahanap ng lakas kung lagi mong inuubos yung energy mo sa pagsagot at pakikipagtalo. Pero kapag tumahimik ka, kapag pinili mong umiwas sa ingay nila, dun ka nakakahanap ng clarity. Dun ka nakakakuha ng bagong lakas, bagong direksyon, bagong purpose. Ganito mo iisipin, ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Isa itong pader, armor na hindi kayang basagin ng kahit anong insulto o siraan. Isang boundary na nagsasabing, hanggang dito ka lang, hindi mo ako kayang kontrolin, hindi mo ako kayang gibain. Kung tutuusin, betrayal is just proof. Proof na hindi lahat ng tao deserve ang tiwala mo. Proof na kailangan mong mas maging maingat sa mga taong hinahayaan mong pumasok sa buhay mo. At proof na kahit anong mangyari, kaya mong tumayo, hindi dahil sa kanila,
kundi dahil buo ka sa sarili mo. Kaya kung iniisip mo ngayon, paano kung bumalik sila? Paano kung humingi ng sorry? Paano kung magpaliwanag sila? Eto lang sagot ko. Kung totoo yung sorry, hindi nila kailangan ng reaction mo para magbago. Kung genuine sila, makikita mo sa gawa, hindi sa salita. Pero tandaan mo, wala ka ng utang na sagot. Wala ka ng obligasyon na habulin ang paliwanag. Kasi sa katahimikan mo, makikita nila ang totoo na hindi ka na nila hawak at hindi na nila kayang baliin yung taong pinanday ng sakit at karanasan. Kaya lagi mong tatandaan, oo, na-betray ka. Pero hindi ka mababasag. Hindi ka matatalo. At lalong hindi ka mawawala sa sarili mo. Kasi sa bawat pagkakatahimik na pinipili mo, mas lalo kang lumalakas. Alam mo kung ano ang isa sa mga pinakamalakas na mensahe ng pananahimik? Yung simpleng pagpapakita na hindi ka dependent sa kanila. Kasi ang ini-expect ng mga nanakit, madidismaya ka, manghihina ka, at mawawala ka sa ayos kapag wala sila. Pero nung nakita nilang kaya mong tumayo ng mag-isa, dun nagsimula ang takot nila. Tingnan mo, karamihan ng tao akala nila, power is all about control. Kung paano nila mahahawakan ang emosyon mo, oras mo, at kahit buhay mo minsan. Pero ang hindi nila alam, ang tunay na kapangyarihan, hindi yung kaya mong kontrolin ang iba, kundi yung kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kapag pinili mong tumahimik imbes na makipag-away, pinapakita mong hindi nila kayang diktahan ang mundo mo. At yan, kaibigan, ang tunay na freedom. Parang sinasabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kung iisipin mo, yung betrayal nila, event lang yon. Pero yung magiging tugon mo, yun ang magtatakda kung lalabas kang talo o panalo. Kapag nagwala ka, naghabol, naglabas ng galit sa maling paraan, parang binigyan mo sila ng premyo. Pero kapag nanahimik ka, umatras ng may dignidad, at pinakita mong kaya mong mabuhay ng mas maganda kahit wala sila, dun mo sila tuluyang tinatalo. At dito pumapasok yung respeto. Kasi kahit yung taong nanakit sa'yo, kahit papaano, mararamdaman nila yon. Kasi ang disiplina, hindi lang yan pang sarili. Isa rin siyang malakas na mensahe. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mong bibig at emosyon sa gitna ng apoy, kahit sino, kahit kaaway mo pa, mapapaisip, grabe, hindi siya ordinaryong tao. Isipin mo yung general sa gera. Sino ba ang mas rerespetuhin mo? Yung commander na madaling magwala, madaling uminit ang ulo, madaling madala ng emosyon. O yung commander na kalmado, disente, at kahit nasa gitna ng putukan, klaro pa rin ang isip at desisyon. Siyempre yung huli, ganun ka rin dapat. Kasi ang katahimikan mo, hindi lang depensa, authority din siya. Hindi lang armor, crown din. At dito natin makikita yung power shift. Kasi dati, baka sila yung parang may hawak ng remote control ng emosyon mo. Konting salita nila, trigger ka. Konting galaw nila, affected ka. Pero nung nag-shift ka sa katahimikan, bigla silang nawala ng control. Para silang nagpipindot ng remote, pero wala ng TV na sumasagot. At doon, bumabalik sa iyo ang authority. Ikaw na ulit ang may hawak ng sarili mong buhay. Pero syempre, hindi ko rin sasabihin na madali yon. Hindi madaling manahimik kapag gusto mong sumigaw. Hindi madaling ngumiti kapag sugatan ka sa loob. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na tumatahimik ka nagpapanggap ka na wala kang nararamdaman. Hindi. Ang katahimikan, hindi pagtanggi sa sakit, kundi pagpili na huwag hayaang sirain ka ng sakit. Yun ang malaking kaibahan. At ito pa, kaibigan, yung katahimikan, hindi lang para ipakita na malakas ka. Isa rin siyang gamot, healing tool. Kasi habang wala ka sa drama at ingay nila, dun mo maririnig yung sarili mong tinig. Dun ka makakapag-reflect. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Kasi kung puro away, puro laban, puro habol, hindi mo maririnig ang sarili mo. Pero sa katahimikan, makikita mo ulit yung daan, para siyang pag-alis sa maingay na palengke. Habang nasa gitna ka ng sigawan, tawaran, ingay, hindi ka makakapag-isip. Pero kapag umalis ka, naglakad ka sa tahimik na kalsada, dun mo mararamdaman ang hangin, dun ka makakahinga ng malalim, at dun mo maririnig ulit ang tibok ng puso mo. Ganon din sa buhay. Ang katahimikan ay espasyo para makabalik ka sa sarili mo. At ito ang pinakamahalaga. Sa pananahimik mo,
Pinipilit mong makita rin nila ang sarili nila. Kasi habang wala kang sinasabi, wala kang pinapaliwanag, wala kang binibigay na depensa, sila mismo ang mapapaisip. Ako ba ang mali? Ako ba ang nagkulang? Ako ba ang nagkamali ng sobra? At yan ang mas matindi kaysa kahit anong sermon. Kasi ang konsensya, kapag na-trigger, mas malakas pa kaysa sa sigaw ng ibang tao. Kung iisipin mo, parang hawak mong salamin, pero imbis na ipamukha mo, inilapag mo lang. At habang tumitingin sila, nakikita nila ang sarili nilang ginawa. Masakit? Oo. Pero totoo. At doon nagsisimula ang tunay na hustisya, yung hindi galing sa ganti, kundi galing sa sarili nilang realization. Kaya wag mong isipin na ang pananahimik mo ay kawalan ng aksyon. Hindi. Isa itong deliberate move. Parang chess. Hindi lahat ng galaw ay palo. Minsan, yung hindi paggalaw ang pinakamalakas na galaw. Kasi pinapaisip mo yung kalaban, pinapahirapan mo silang gumawa ng susunod na hakbang, at pinapakita mong hindi sila ang may kontrol sa laro. At habang nangyayari yon, ikaw naman, unti-unting gumagaling. Unti-unting nagkakaroon ng lakas. Unti-unting natututo kung paano pipili ng mas tamang tao, mas tamang laban, at mas tamang direksyon sa buhay. Sa huli, betrayal doesn't break you, it reveals you. Pinapakita lang nito kung gaano ka kalakas. Pinapakita lang nito kung sino yung totoo sa paligid mo at sino yung dapat mong iwan. Pinapakita lang nito kung gaano kalalim ang kaya mong pagdaanan, pero kaya mo pa ring lumabas na buo. Alam mo kung ano ang isa sa mga pinakamahalagang leksyon kapag nabetray ka? Yung realization na hindi lahat ng tao deserve ang energy mo. Hindi lahat ng tao deserve ang oras mo, tiwala mo, o pagmamahal mo. At yung pagpili mong manahimik at umiwas, yan mismo ang paraan ng pagsasabing, mas pinipili ko ang sarili ko. Kasi isipin mo, ilang beses ka na bang napagod kakapaliwanag sa mga taong hindi naman nakikinig? Ilang beses ka nang nagpakumbaba sa mga taong hindi naman marunong mag-value. Ilang beses ka nang lumaban para sa mga relasyon, pagkakaibigan, o koneksyon na ikaw lang pala ang nag-aalaga. Paulit-ulit na sakit, paulit-ulit na luha, at dumating yung betrayal para gisingin ka. Para ipaalala sa'yo, tama na. Hindi mo kailangang habulin ang mga taong hindi kayang mahalin o pahalagahan ang isang kagaya mo. At dito pumapasok ang lakas ng boundaries. Yung simpleng katahimikan mo, yun na mismo yung pader na nagsasabi, hanggang dito ka lang. Hindi ito pagiging masama, hindi ito pagiging matigas ang puso. Ito yung tunay na self-respect. Kasi kung wala kang boundaries, para kang bahay na bukas lagi ang pinto at sino mang dumaan, papasok at guguluhin ka. Pero kung may boundary ka, alam ng tao na hindi basta-basta sila makakapasok. At tandaan mo, kapag kaya mong igalang ang sarili mong hangganan, matututong igalang din yon ng ibang tao. At ito pa, kapag pinili mong tumahimik, pinili mong mag-focus sa sarili mo, ang dami mong pwedeng madiskubre. Minsan kasi, sobrang invested tayo sa ibang tao, nakakalimutan na natin sino ba talaga tayo. Pero sa mga panahon ng katahimikan, dun ka pwedeng bumalik sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Halimbawa, baka matagal mo nang gustong balikan yung passion mo sa art, o music, o pagsusulat. Pero nawala kasi nakatuon ka sa ibang tao. Baka matagal mo nang gustong mag-ayos ng kalusugan mo, maglakad-lakad, magbawas ng stress. Pero lagi kang nauubos sa drama. Yung katahimikan, nagbibigay siya ng espasyo para muling alagaan ang sarili mo. At ito ang pinaka-empowering. Yung pananahimik, hindi lang siya paglayo sa iba, kundi paglapit sa sarili. Yung mas pinipili mong pakinggan ang boses ng puso mo kaysa ingay ng iba. Yung mas pinipili mong sundan yung direksyon na magpapalakas sa'yo, kaysa sundan yung mga taong nagpapahina lang sa'yo. Tandaan mo rin ito. Yung mga taong nanakit sa'yo, yung mga nagbetray, hindi mo kailangang patunayan sa kanila na mali sila. Hindi mo kailangan ng revenge para makabawi. Ang pinakamatamis na revenge ay yung tahimik mong pag-angat. Yung wala ka nang sinasabi pero makikita nila, mas masaya ka, mas payapa, mas buo. Kasi habang sila busy sa drama, ikaw busy sa pag-level up ng buhay mo. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti mong mapapansin, yung sakit, lumalayo. Yung sugat, humihilom. Yung dating bigat, nagiging aral. At dyan mo marirealize, betrayal didn't break you. It built you. Pinanday ka. Pinatibay ka. Ginawa kang mas matatag kaysa dati.
Kung nandito ka ngayon at nakikinig, baka nasa gitna ka ng sakit. Baka sariwa pa yung sugat. Baka iniisip mo, kaya ko pa ba? Ito lang masasabi ko, kaya mo. Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang umiyak ng isang gabi lang tapos bukas okay ka na. Healing takes time, pero wag mong isiping wala kang pag-asa. Kasi habang tahimik kang lumalakad, kahit mabagal, basta't hindi ka tumitigil, araw-araw mas nagiging matatag ka. At alam mo kung ano ang pinakamalaking ebidensya na hindi ka kayang sirain ng betrayal? Ikaw mismo na nandito, nakikinig, humihinga, at willing matuto. Kasi kung kaya ka talagang basagin ng sakit, hindi ka naaabot dito. Pero andito ka. At yan ang proof na mas malakas ka kaysa sa akala mo. Kaya ito ang gusto kong iiwan sa'yo. Huwag mong hayaang diktahan ng betrayal ang kwento ng buhay mo. Hindi sila ang author ng story mo. Ikaw ang sumusulat nito. At kung pipiliin mong manahimik, lumayo, maghilom, at magmahal ulit sa sarili mo. Yan ang chapter na magsisimula ng bagong lakas. Kaya kung may taong nanira sa'yo, niloko ka, o iniwan ka, ngumiti ka. Hindi dahil okay lang yung ginawa nila, kundi dahil hindi ka nila kayang basagin, hindi ka nila kayang kontrolin. At kahit anong gawin nila, hindi nila mababago yung katotohanan na may halaga ka, may dignidad ka, at may kapangyarihan kang buuin muli ang sarili mo. Kung nakarelate ka dito, gusto kong marinig yung kwento mo. Paano mo hinarap ang betrayal sa buhay mo? Anong natutunan mo sa pananahimik at pagbangon? I-share mo sa comments kasi baka yung story mo, siya namang maging inspirasyon ng iba. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong usapan, tungkol sa lakas, healing, at kung paano ka lalaban sa gitna ng sakit, don't forget to like this video, share it sa mga kakilala mong kailangan makarinig ng ganito, at mag-subscribe para mas marami pa tayong kwentuhan na makakatulong sa iyong journey. Tandaan mo, ang betrayal, hindi yan tanda ng katapusan mo. Isa lang siyang parte ng proseso para makita mo yung tunay mong lakas. Keep moving forward, keep choosing yourself, at huwag mong hayaang gibain ka ng kahit sino. Kasi sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang mananalo. At maniwala ka, the best is yet to come.